Si Denji ay isang ulilang salat sa buhay na iniwan ng kanyang pabaya at patay na ama, iniwang may napakalaking utang sa mafia. Sa totoo lang, dapat ay matagal na rin siyang patay. Ngunit sa kanyang mundo, ang mga takot ng tao ay nagkakatawang tao bilang mga dyablo. May mga diablang mapanganib, ngunit mayroon ding maaring maging kakampi, gaya ng tapat niyang kasama na si Pakita, ang Chainsaw Devil, na tumutulong sa kanya sa pagputol ng kahoy at pagpatay ng mga dyablo upang makalakam ng pera. Nang kalaunan ay ipagkanulo si Denji ng mafia at brutal na pinatay, isinakripisyo ni Pakita ang sarili upang muling buhayin siya. Nagsanib sila, at isinilang si Denji bilang Chainsaw Man, binigyan ng panibagong pagkakataon upang lumaban at balang araw ay marahil makamit ang buhay na kanyang pinapangarap. Nagsisimula ang kwento habang katatapos lang ni Denji na patayin ng Tomato Devil, nang dumating ang kanyang mafia handler upang kunin ito. Sinabi nitong malaki ang halaga ng labi ng dyablo sa black market at inalok siya ng 400,000 yen. Tuwang-tuwa si Denji, ngunit agad ding nalanta ang saya nang simulan nitong bawasan ang halagang iyon ng bayad sa utang at iba pang mga bayarin, hanggang sa 70,000 yen na lamang ang matira. Pagkatapos bayaran ang mga natitirang utang at bayarin, 1,800 yen na lang ang natira kay Denji para sa buong buwan. Pag-uwi sa sira-sirang barong-barong na kanilang tinutuluyan, nagbahagi lang sina Denji at Pakita ng isang hiwang tinapay para sa hapunan. Sinabi ni Denji na ang mga normal na tao ay kumakain ng tinapay na may mantikilya o jam, mga luho na hindi niya kayang abutin. Idinagdag pa niyang siguro ay hindi na siya magkakaroon ng nobya, wala siyang pera para sa date at ni bahay na maimbitahan siya. Habang nakatingin sa ulan sa labas ng bintana, inamin niyang bago siya mamatay, ang tanging hiling niya ay makatulog man lang kasama ang isang babae. Ang ulan ay nagpabalik sa alaala ng araw na nagbago ang kanyang buhay. Kagagawan lamang magpakamatay ng kanyang ama upang makatakas sa mafia. Pagkalipas ng kaunti, hinarap siya ng isang matandang mafioso at inutusan siyang magdala ng 700,000 yen pagsapit ng umaga para pambayad sa buwan ng utang, kundi papatayin siya. Sa gitna ng kawalang pag-asa, nakita niya ang isang maliit na dyablo na mukhang aso, si Pakita. Inakala niyang kamatayan na ang kanyang kasunod, pero napansin niyang sugatan ang nilalang. Hindi niya kinayang manood ng isa na namang kamatayan matapos ang sa kanyang ama, kaya inalok niya ang sarili niyang dugo upang pagalingin ito. Kinagat ni Pakita ang kanyang braso, at idineklara ni Denji na hindi iyon awa, kundi isang kasunduan. Mula ngayon, si Pakita naman ang tutulong sa kanya, sapagkat gusto rin niyang mabuhay. Kinabukasan, sa tulong ni Pakita, nakapatay siya ng dyablo at kinuha ng mafia bilang sarili nilang devil hunter. Bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Denji, bigla siyang umubo ng dugo, naalala niyang ganoon din namatay ang kanyang ina. May kumatok, at pinapante siya ng matandang mafioso sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Nararamdaman ni Denji na may kakaiba. Sinabi ng matanda na naging tapat siyang aso ng mafia, ngunit lagi niya raw kinasuklaman ng amoy ni Denji. Bago pa makareact si Denji, sinaksak na siya, pati si Pakita, ng isang gangster. Habang gumuguhong duguan, isiniwalat ng mafioso na siya man ay nakipagkasundo sa isang dyablo upang magkaroon ng kapangyarihan. Isang malahalimaw na dyablo ang lumitaw, ang Zombie Devil, kasama ang isang hukbo ng mga zombie. Tinawag nitong mga handgal ang mafia, alipin ng hungkag na pangakong kapangyarihan. Ang sinumang pumirma ng kasunduan sa kanya ay magiging isa sa mga patay. Inutusan nitong patayin si Denji at itapon ang katawan, dahil kinamumuhian nito ang mga devil hunters. Hawak si Pakita, tinangkang tumakas ni Denji, ngunit nilundag siya ng mga zombie at pinagtataga hanggang sa mawalan siya ng malay. Inihagis ang kanyang katawan sa basurahan, durog ang laman at buto. Habang paunti-unting nawawala ang malay, iniyakan niya kung bakit hindi man lang niya maabot ang simpleng pangarap ng isang normal na buhay. Ngunit isang patak ng dugo ang tumulo sa bibig ni Pakita, na siyang muling gumising. Naalala niyang minsan, sinabi ni Denji na ang tanging pagsisisi niya ay kung mamamatay siya habang lumalaban. Nakiusap si Denji kay Pakita na kung sakaling mamatay siya, gamitin nito ang kanyang katawan at subukang mamuhay bilang isang normal na tao. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sinimulan ni Pakita ang pagbuo muli ng katawan ni Denji. Sa panaginip, kinausap siya ni Denji. Tinanong niya kung siya ba ang gumamit sa katawan.
Ngunit imbes na kumpirmahin ito, sinabi ni Pakita kung gaano niya kamahal pakinggan ang mga pangarap ni Denji. Isang bagong kontrata ang binuo, ibibigay niya kay Denji ang kanyang pusong Diablo, at kapalit nito, kailangang tuparin ni Denji ang kanyang mga pangarap at ipakita ito sa kanya. Nagising si Denji na buo na muli ang kanyang katawan, at nakabaon sa kanyang dibdib ang tali ni Pakita. Napansin siya ng mga zombie, at inutusan ng zombie devil na kainin siya. Sa galit, hinatak ni Denji ang tali habang papalapit ang mga halimaw. Nagpatong-patong ang mga zombie sa kanya, pero bigla na lang siyang sumulpot na may mga chainsaw sa kanyang mga braso at ulo. Nabigla ang zombie devil nang saksakin siya ni Denji sa mata. Sa kabila ng pagtalsik niya sa isang poste, tumayo pa rin si Denji. Pinalo siya ng isang dambuhalang zombie gamit ang bakal na tubo, ngunit hindi nito nabutas ang kanyang helmet. Isa-isang tinaga ni Denji ang mga kalaban habang sinusubukang pigilan siya ng Diablo gamit ang mas maraming zombie. Sa huli, sinugod niya ito muli, pinutol ang tentacle, at inararo ng chainsaw ang bungo ng Diablo hanggang sa mabasak. Kahit patay na ang Diablo, nakatayo pa rin ang mga zombie. Hinatak muli ni Denji ang tali at pinagtataga ang lahat ng natitira sa isang mabangis na pag-atake, habang sumisigaw. Malaya na ako sa utang. Kinabukasan, dumating ang mga opisyal na Devil Hunters sa bodega at nadatnan si Denji sa gitna ng isang bundok ng mga bangkay. Lumapit ang kanilang pinuno na si Makima, at napansin niyang mukha itong kalahating tao. Kalahating Diablo. Tinanong niya kung siya ang pumatay sa mga ito, ngunit mahina lamang na bamulong si Denji nang, yakapin mo ako, bago ito mawalan ng malay. Tinupad ni Makima ang hiling niya, niyakap siya habang unti-unting naglaho ang kanyang mga chainsaw at helmet, at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Nalilito, nakahiga si Denji sa kandanggan ni Makima habang ipinapakilala niya ang sarili bilang miyembro ng public safety. Sinabi niya kay Denji na may dalawa itong pagpipilian, mamatay bilang isang Diablo, o mabuhay bilang alagang hayop niya, na busog at inaalagaan. Hindi makapag-isip si Denji dahil sa pagkabigla, kaya't ang naitanong niya lang ay, ano ang almusal? Sumagot si Makima, tinapay, mantikilya, jam, at kape. Halos hindi makapaniwala si Denji sa kanyang narinig, pakiramdam niya'y magsisimula na ang matagal na niyang pangarap na normal na buhay. Habang sakay ng sasakyan kasama si Makima at ang kanyang grupo, ngumiti ito at sinabi, simula ngayon, ikaw ay aso ko. Binalaan siya nito na tanging pagsunod lang ang kanyang tinatanggap, dahil ang asong hindi sumusunod ay wala ng silbi sa kanyang amo. Nayanig si Denji, naalala niyang inakala niya noon na mabait si Makima, at nagsimula pa nga siyang ma-inlove sa kanya. Ngunit ngayoy tinuturing siyang parang hayop. Napaisip siya tungkol sa mga aso, at biglang naalala si Pakita. Nanlumo siya, ngunit naputol ang kalungkutan ng kanyang kumakalam na tiyan. Nag-alok si Makima ng almusal. Nang sabihing wala siyang pera, inialok ni Makima na ilibre siya at pinahiram pa ng kanyang coat. Dahil dito, muling bumigay si Denji at nahulog muli ang loob kay Makima. Sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada, biglang bumagsak si Denji dahil sa pagdurugo na dulot ng kanyang chainsaws. Tinanong siya ni Makima kung paano ito nangyari, at ipinaliwanag niya na ibinigay ng kanyang Diablo ang puso at kapangyarihan nito sa kanya. Nagulat si Makima, sinabing bihira ang ganitong pangyayari, ngunit tiniyak niya, batay sa kanyang matalas na pangamoy, na buhay pa sa loob niya ang kaibigang Diablo. Sa sobrang tuwa ni Denji, nawalan ulit ito ng malay. Pagkagising, nasa kandanggan na naman siya ni Makima. Agad siyang bumangon at nakita ang pagkain sa harapan niya. Tinanong kung kaya ba niyang kumain mag-isa. Tumanggi si Denji, gusto niyang pakainin siya ni Makima. Tinanong din niya kung anong klaseng lalaki ang gusto nito. Ang sagot ni Makima, yung katulad mo. Sa sobrang saya, napuno si Denji ng kaligayahan. Dinala siya ni Makima sa headquarters ng mga Devil Hunter, binigyan ng uniforme. At ipinakilala sa kanyang nakatatandang kasamahan, si Aki. Sinabi ni Makima na makikipag-partner na siya kay Aki. Tumutol si Denji, gusto raw niyang manatili sa tabi ni Makima. Mahinahon siyang sinabihan na kung magsusumikap siya, maaari siyang mapalapit sa kanya. Sa lungsod, kinulit ni Denji si Aki, tinanong kung may boyfriend ba si Makima. Nainis si Aki, kinaladkad siya sa isang eskinita, at binugbog, sinabihan siyang tumigil habang maaga pa. Babala ni Aki,
ang mga may mababaw na layunin ay madaling namamatay. Aniya, tinutulungan lang daw niya si Denji na sumuko ngayon bago pa ito mamatay. Pagkatapos ay initsa niya ang sigarilyo sa katawan ni Denji at dinuraan ito upang patayin ang apoy, sabay sabing huwag na itong babalik kinabukasan. Paalis na si Aki, pero hinabol siya ni Denji at inatake gamit ang kanyang Nutcracker Pro. Napaluhod si Aki, at walang awang pinagpupukpok ni Denji ang singit nito, sabay sigaw na ganito raw talaga siya lumalaban sa mga lalaki. Inamin niyang wala siyang pakialam sa mga Diablo, sumali lang siya para kay Makima. Pero kung ang kapalit ay masarap na pagkain araw-araw, handa siyang mamatay para doon. Bumangon si Aki at sinubukang gumanti, pero inulit ni Denji ang kanyang pamatay na atake at nawalan ng malay si Aki. Dinala niya ito pabalik sa headquarters. Pagbalik nila, sinabi nilang hindi sila pwedeng magsama. Ngunit sa kabila nito, isinama pa rin sila ni Makima sa isang special squad para sa mga pasaway o di gaanong akma. Babala ni Makima, kapag tumakas si Denji, ituturing siyang kriminal at agad na papatayin. Sa huli, inatasan si Aki na patirahin si Denji sa bahay niya. Kinabukasan, pinagpatong-patong ni Denji ang lahat ng pwedeng kainin sa tinapay, nagkalat sa bahay ni Aki habang sinisimulan na niya ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Pilit nilunok ni Aki ang kanyang galit para huwag paalisin si Denji. Di nagtagal, inatasan silang puksain ng isang Fiend, isang Diablo na sumapi sa isang patay na katawan ng tao. Tinanong ni Denji kung siya ba ay Fiend rin, ngunit paliwanag ni Aki. Madali itong makilala dahil hindi makatao ang ulo ng mga ito. Pumasok sila sa isang silid kung saan may Fiend na kumakain ng isang ibon. Inutusan ni Aki si Denji na mag-transform at patayin ito, ngunit sa halip ay mabilis niya itong pinugutan gamit ang isang palakol, sabay sabing mas kaunting sakit iyon para sa Fiend. Galit na galit si Aki, sinubsob niya ang ulo ni Denji sa bintana at inamin na kinamumuhian niya ang mga Diablo dahil isa sa mga ito ang pumatay sa buong pamilya niya sa harap ng kanyang mga mata. Tinanong niya si Denji kung ano ang paninindigan nito, at sagot ni Denji, "Kung may Diablang gustong makipagkaibigan sa akin, tatanggapin ko. Wala naman akong kaibigan." Umalis si Aki sa galit. Naiwang mag-isa, pinulot ni Denji ang mga magasin para sa matatanda mula sa sahig. Ibinunyag niyang hindi niya ginamit ang kanyang chainsaws para hindi madumihan ang mga ito ng dugo. Napaisip siya, kahit tinutupad na ang pangarap niyang normal na buhay, parang may kulang pa rin, isang layunin na magtutulak sa kanya pasulong. Habang lumulutang ang isip niya, napunta ang isip niya kay Makima, at bigla niyang naisip ang bago niyang pangarap, ang makahawak ng dibdib ng babae. Lubos na naobses siya sa ideyang ito habang papunta sila sa opisina ni Makima. Pagdating nila, sinabi ni Makima na bibigyan si Denji ng partner, isang Fiend na nagngangalang Power. Paliwanag niya, kakaiba si Power dahil rasyonal ito kumpara sa ibang Fiend, kaya isinama siya sa koponan ni Aki bilang bahagi ng isang eksperimento. Makalipas ang kaunting panahon, nagpapatrol na sa mga bubungan ng syudad sina Denji at Power. Para kay Denji, si Power ay maingay, mayabang, at nakakainis, pero pinili niyang tiisin ito dahil sa pag-asang makalapit sa kanya balang araw. Pagkatapos ng ilang oras na walang nangyari, nagyabang si Power na baka raw natakot sa lakas niya ang mga mahihinang Diablo kaya walang nagpapakita. Naiinis na si Denji, pero bigla na lang naamoy ni Power ang dugo at tumakbo. Sa kalsada, nakita niya ang isang sea cucumber devil, gumawa siya ng blood hammer. At winasak ito sa isang hampas, naiwang gulat na gulat si Denji. Nagsimula ang cleanup, at dumating si Makima para sawayin sila. Ipinaliwanag niyang may naunang civilian hunter sa misyon at nakialam sila. Tinanong niya kung karapat-dapat ba si Power bilang hunter, kaya't agad nitong ibinintang kay Denji ang kasalanan. Tinawag siyang sinungaling ni Denji, at nag-away sila hanggang sumigaw si Makima ng tahimik, agad naman itong sinunod ni Power. Habang bumibili si Denji ng inumin, naglalaro si Power sa isang pasang gala. Inamin niya na pusa lang ang kaya niyang pakisamahan. Dati raw siyang makapangyarihang Diablo na galit sa mga tao sa likas na paraan, pero ngayon kinamumuhian na rin niya ang mga Diablo, dahil isa sa mga ito ang dumukot sa alaga niyang pusa, si Meowee. Aniya, gagawin niya ang lahat para mabawi si Meowee, kahit pa makipagtulungan sa mga tao na kinamumuhian niya. Sabi ni Denji, hindi niya maintindihan kung bakit ipagpapalit ng isang tao ang lahat para lang sa pusa,
pero gagawin niya iyon para sa aso, o para sa babae. Tinanong siya ni Power kung tutulungan niya siya kapalit ng pagkakataong mahawakan siya. Agad na nagliyab si Denji sa ideya at nangakong papatayin ang Diablong kumuha sa pusa. Pinayagan silang umalis, at magkasama silang nagtungo para harapin ito. Pinaliwanag ni Power na hindi siya pwedeng lumapit, dahil gagamitin ng Diablo ang pusa bilang hostage, kaya si Denji ang kailangang lumaban. Dumating sila sa probinsya, kung saan itinuro ni Power ang bahay ng Diablong dumukot. Inakay ni Power si Denji papunta sa bahay. Pero nang tanungin niya kung hindi ba gagamitin ng Diablo ang pusa bilang hostage, bigla siyang huminto. Napagtanto ni Denji, huli na ang lahat, naloko siya. Tumalon siya para umatake, pero mas mabilis si Power, hinampas siya ng Bloodhammer hanggang mawalan ng malay. Kinakaladkad niya si Denji papasok, habang inihahatid ito sa Bat Devil, nakakontsaba pala niya. Hinawakan ng Bat Devil si Denji at ipinakita ang sugatang braso nito, na tinamo sa laban kontra sa mga hunter. Para gumaling, pinisil niya si Denji at sinipsip ang dugo nito. Bagamat masama ang lasa, agad nitong napagaling ang sarili. Sa pagkainis, itinapon niya si Denji at umakyat sa bubong, sabay sabing kailangan niyang kumain ng mga tao para malinis ang panlasa niya. Nagalit na titig ni Denji kay Power, na naloko at nagmumukhang taong nabigo ang loob, subalit pilit pa ring nanalangin si Power para sa kanyang pusa, gaya ng napagkasunduan. Inilabas ng Bat Devil si Meowee, at nilulun ito, pati ang Hoon. Wasak si Power sa nangyari. Naalala ang panahon na unang nakita niya ang marupok na nilalang na hindi natatakot sa kanya, una ay iningatan para patayin, pero unti-unti niyang naibigan. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa bubong, dinukot ng Bat Devil si Meowee at demandang tao, kayang nakikita niya ngayon ang pusa niyang nilulon, yuyukod ang kanyang puso. Benito ni Power si Denji nang may lungkot na tingin, bago siya mismo kainin ng buo. Tumuloy ang Bat Devil patungo sa lungsod para magpakabusog, ngunit kapit ng kapit si Denji sa katawan nito. Galit na galit, dinurog siya ng halimaw sa mahigpit nitong kapit. Sa mismong takdang sandali, hinayla ni Denji ang kasunduan, naalala ang kawalan niya nang mawala si Pakita, at iniisip ang hinanakit ni Power sa pagkawala ni Meowee. Sumabog ang isang chainsaw mula sa kanyang ulo, at pinutol ang braso ng Bat Devil. Sumalpok sila sa isang gusali, nagpang-inag ang isang empleyado, na pinakiusapan ni Denji na tumakas. Pagkatapos ay itinulak ni Denji ang halimaw pababa sa kalye at walang awa itong ginupit. Nakita ito ng Bat Devil, kaya bumato ito ng sasakyan, na may taong nakakulong sa loob. Reflex niya itong sinagip, ay nalpit ang mga chainsaw, para mahuli ang sasakyan. Napangisi ang Bat Devil, tinanong si Denji bakit winasak ang lakas para sa pagprotekta sa tao. Sagot ni Denji, hindi ko naman sila mahal, pero iniligtas ko siya pa rin. Nakaluhod ang tao bago maganap ang pagsabog sa sasakyan sa ulo ng Bat Devil, na sumabog sa apoy. Galit na galit ang Bat Devil, inilabas ang pinakamalupit niyang sandata, ultrasonic cannon. Kayang wasakin ng isang gusali. Inakala niyang patay na ang kanyang kalaban, kaya handa na siyang kumain ng tao para magpalakas. Pero bumangon si Denji, hinayla ang cord, at gamulat ang chainsaws. Hindi makapaniwala ang Bat, tanong, buhay ka pa? Sagot ni Denji, "Nadi-try ko na ang mas malala pa rito, hindi ako mamamatay hanggat hindi ako nag-access sa bib." Natakot si Bat Devil, bumato si Bat Devil ng malaking bato, pero pinerts agad ni Denji gamit ang chainsaw, kinitil ang isa pang braso ng Bat Devil. Binagsak niya ito sa building, pagkatapos pinunit ang tiyan nito, nalaglag ang mga bituka sa isang marahas na pagputok. Nagising si Power, nakayakap kay Denji, hawak-hawak ang hoa ni Meowee. Tinanong kung bakit siya inligtas kahit naloko siya. Tinawag si Denji na Hangul, pero sinumpaan niyang tuparin ang salita at payagan siyang mahawakan si Power. Wala nang mapaliwanag si Denji at nagwakas sa kanyang sigaw ng tagumpay, hanggang sa putulin ng isang higanteng worm-like devil ang braso niya at kainin ito. Inangkin niyang siya ang minamahal ni Bat Devil at nangakong maghihiganti. Hiniling ni Denji na labanan sila, ngunit aminin ni Power na hindi siya makagalaw, nakiusap na tumakas na kasama si Meowee. Ngunit hinayla ni Denji ang cord, nagumpisang sumabit ang maliit na saw mula sa ulo niya, nang hihina dahil sa pagdurugo. Natuwa ang Worm Devil sa katatagan niya, pinili siya niyang buhayin.
Ngunit plano pa rin niyang patayin si Power at si Meowee. Tumanggi si Denji, hindi niya hahayaan mawala ang kanyang prey. Tinamaan siya ng mga tentacles, si Denji, inilugmok sa pader, nakaisang suntok bago muling mag-alaw sa kalupitan. Tinuksong mahina siya ng Worm Devil, sinabihan siyang hanggal na tao kaya patay siya sa pagkatao niya. Nagbabanta siya ng kamatayan, pero singkit ni Denji NGHE, hindi ako papatay hanggat hindi ako humahawak ng dibdib ng babae. Tinawag itong kawang-awang pangarap, pero lalo lang kinalakan ng galit ni Denji. Lahat tinutokso ang pangarap niya, pero sumigaw siya na pantasya ko'y kasing halaga ng paghihiganti o pagprotekta sa pamilya ko. Umakyat siya sa katawan ni Worm Devil, pinutol siya gamit ang litid sa ulo niya, sinabing kung ang Worm Devil ay babagsak sa kanya, dapat daw mas mababa pa sa pangarap nito ang gustong gawin niya, pagkaon ng sangkatauhan. Pagkapalubog, pinalo ni Denji ang mga binti ni Worm sa mga bituka ng Bat Devil, hinatak pababa, binutong muli. Galit na umalzad si Worm Devil at inilugmok siya ng walang tigil sa mga tentacles. Halos malutong si Denji, pinilit niyang bumangon at lumaban muli. Sugod siya sa mantsa ng mga debris, at sinalakay mula sa likod ang Worm Devil. Hinailan niya ang buhok nito at sinaksak gamit ang chainsaw, ngunit tinusok siya ng dila nito sa saglit. Pagkakahanda niyang lamunin, dumating si Aki. Gumawa ng seal na hugis fox gamit ang kamay, at tinawag ang Fox Devil, lumitaw ang malaking ulo nito, kinitil agad ang ulo ng Worm Devil, at nawala. Nagtipon ang koponan. Inatasan ni Aki ang mga bago, mag-evacuate ng mga sibilyan, itinoka si Hameno para maghanap ng natatagong tao. Dinadala ni Aki si Denji sa ospital, kung saan may transfusion, na ibalik pati ang naputol na braso. Habang hinihiwa ang mansanas, sabi ni Aki that si Denji ay parang Diablo na, pahit pagpapala pala kay Denji ng isang Diablo. Sagot ni Denji, kaibigan ko nga. Napahiya si Aki, akibat ng pagbibinata. Pinaliwanag ni Aki na ang mga Devil Hunter ay pumapasok sa mga kontrata, nakikipagpalit ng isang bagay. Ang kanyang kontrata sa Fox Devil ay kasinag na ng karne, ngayon, isang pirasong balat. Tinanong ni Aki si Denji tungkol kay Power, pero pinagtanggol ni Denji, sinabi siyang mabait at nagkunwaring hindi alam ang dugo sa labas ng lagusan ng Bat Devil. Inis si Aki, pinwersa ni Denji ang kanyang sariling saloobin sa pagsuporta sa Diablo. Ngunit nang maalala ang pasasalamat ng mga taong nailigtas ni Denji, nakita pa rin ni Aki ang potensyal sa kanya. Pumayag siyang huwag nang ireklamo ang pagkakamali nila, sa kondisyon na susundin ni Denji ang kanyang payo. Dahil kulang siya sa panang-unawa at moralidad. Tinanggap ni Denji, at inamin na kahit maliit ang kanyang pangarap, determinado siyang matupad ito. Sa labas, iginiit ni Power ang kanyang paglaya, pinaninindigan ang kanyang kawalang sala. Inalis ni Aki ang kanyang mga poses, bagaman may mga babala ang kanyang nakatataas, hindi siya pinakinggan, sinasabi niyang pwedeng gamitin ang mga Diablo bilang kaalyado, ngunit hindi kailanman bilang tunay na kaibigan. Ilang sandali pagkatapos, nagulat siya kay Mach-Ima, pinipintasan ang katotohanan upang protektahan sina Denji at Power. Bagaman alam ni Mach-Ima ang kasinungalingan, tinanggap niya ito, at napagmasdan niyang si Aki ay naging mas mahinahon simula nang nakilala si Denji. Kinabukasan, maagang bumangon si Aki para maggawain sa bahay habang pinaglilibang lamang si Denji. Habang naghahanda ng tanghalian, may marahas na katok sa pinto. Nang hindi ito sumagot, pamalya ang susi, pumasok si Power dala si Meowee, sabay sabing maninirahan na ngayon sila doon. Agad na tumawag si Aki kay Mach-Ima upang magprotesta, ngunit sinabing tanging siya lamang ang makakapigil kay Power at Denji kung magpapasya siya. Bagaman ayaw, nag-alab ang kanyang pananampalataya, kaya tinanggap niya ang sitwasyon. Mas mahirap raw makisama si Power sa bahay kaysa kay Denji, ayaw niyang kumain ng gulay, hindi naliligo, at hindi nagpi-flush. Ngunit nakapagpon sila ni Denji sa pagkayamot kay Power. Ilang sandali, habang naglilinis ng banyo si Denji, lumapitan si Power para tuparin ang kanyang pangako. Isang premyo. Umupo siya sa toilet seat, at sinabi kay Denji na may 3 squiz siyang nararapat makuha para sa pagliligtas niya at ni Meowee mula sa Bat Devil. Tayuan sa buong araw si Denji, balisa mula sa nangyari. Kinabukasan, habang tinuturuan siya ni Mach-Ima ng isang papeles, napansin niyang maliikot ang isip ni Denji. Nang tanungin niya,
Inamin nito na ang matagal na niyang pangarap ay tila walang laman, kahit paanang sa kanya ay nakakasuklam sa realidad. Tinapak ni Makima ang kamay niya. Hinaplos ang kanyang mukha, at kinagat ang daliri niya, na puno si Denji ng di maipaliwanag na sensasyon. Inakay ni Makima ang kamay ni Denji pababa sa kanyang dibdib, dahilan upang siya ay mabuwal. Lumapit si Makima at bulong na tanong, "Gagawa ka ba ng isang bagay para sa akin?" At agad na pumayag si Denji na walang pag-aalinlangan. Ibinahagi ni Makima na 13 taon na ang nakararaan sa Amerika, unang lumitaw ang Gun Devil. Hindi pa rin alam kung saan ito ngayon, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang Diablo na nais ng lahat ng hunters. Sinabi ni Makima na maaaring si Denji ang tanging may kakayahang pumatay rito. Bilang dagdag na motibasyon, pinangako niya na kung magtagumpay si Denji, bibigyan niya siya ng isang hiling, anumang gusto niya. Nasa sabik si Denji, halos hindi naniwala sa ipinangako. Linino ni Makima na ginawang ganito ang pangako dahil sa walang katulad na lakas ng Gun Devil. Ipinaliwanag niya na lumilitaw ang mga Diablo mula sa takot ng tao, mas matindi ang takot, mas malakas ang Diablo. Noong dumami ang mga baril, nagkaroon ng mga kasindak-sindak na insidente, sa sobrang tindi ng takot ng publiko, naganap ang malawakang terorismo sa Amerika. Sa araw ding iyon lumitaw ang Gun Devil. Tinukoy ni Makima si Aki, mula siya sa malamig, hilagang lugar. Isang araw, habang inaalagaan ang may sakit na kapatid ni Aki ang kanyang mga magulang, hiniling ni Aki na makalaro sa labas kasama ang kanyang ama. Tinanggihan siya, nagalit siya dahil laging nangangailangan ng pangangalaga ang kapatid. Gayunpaman, pinilit ng bata na sumama, nagsimula silang maglaro ng snowball. Hanggang inutusan siyang kumuha ng guwantes. Sa sandaling iyon, isang supersonikong puwersa ang sumire sa kanilang bahay, matinag ang lahat, napatay ang buong pamilya ni Aki. Ibinunyag ni Makima na sa loob lamang ng 5 minuto, patay na ang 1.2 milyong tao dahil sa Gun Devil, pagkatapos nawawala ito. Dahil dito, nagmulat ang daigdig sa panganib ng mga Diablo, at lalo silang humina. Tinanong siyang kay Denji kung kaya niyang patayin ang isang Diablong ganyan. Sabik itong sumagot, "Kung makikipagbuno ako ng buong puso, madali." Isinaad na ang panimulang hakbang, hanapin ang Gun Devil. Ipinakita ni Makima ang isang kahon ng mga pinagsama-samang pira-pirasong bala, hiniwang laman ng Gun Devil. Ang mga fragmentong iyon ay para bang may magnetismo, kapag pinagsama-sama, magtuturo ito sa lokasyon ng Gun Devil. Ngunit nagbabala si Makima, maaaring makakuha ng malaking kapangyarihan ang sinumang Diablo na kumain ng fragment ng bala. Hindi nagtagal, nagsiyasat ang squad ni Aki sa isang hotel na ehemplo ng Diableng maninira. Bit-bit ang isang fragment, na patunayang ito ay kinain na ng Diablo. Si Denji at Power, binigyan ng bubblegum para hindi maging pabigat ang mga pangyayari, habang nakikisagap sa kainaitan ng eksena. Samantala, pinagsabihan sila ni Aki ng walang tigil, hanggang pinaalala ni Hameno ang bawal ng padalos-dalos. Para pahupain ang tensyon, sinabi ni Hameno na sinumang pumatay sa Diablo ay tatanggap ng halik sa pisngi. Pamumutla si Denji, ngunit dahil sa presensya ni Makima sa isip niya. Kumiling siya, determinado siyang ihatid ang unang halik niya sa tamang tao, at gagawin niya ang lahat para doon. Sabay na pinagtapatan ni Denji, Power, at Kobeni ang cutthroat na kompetisyon para sa halik, habang si Aki, sa paningin ni Hameno, ay tahimik at magkawatak-watak. Natanong ni Hameno si Aki tungkol sa mga bagong miyembro, sagot niya, o mamamatay sila sa loob ng 1 taon, o magre-resign. Tiningnan siya ni Hameno, at sinabi lang ni Aki, "Huwag mong ipatay ako." Ito ay isang alaala ng kanilang unang pagkikita. Sa libingan ng kanyang yumaong partner, ipinakilala ng mentor ni Hameno si Aki bilang bagong kasamahan. Nagbabala si Hameno na, lahat ng naunang partner niya, ay nasawi dahil sa kakulangan sa karanasan. Ginangakang niya na hindi na siya muling mamatay sa kanyang kasunod. Sa kasalukuyan, isang pinto ang bumukas at isang maliit na Diablo, ulo lang na may mga kamay, ang umatake. Pinigil ito ni Hameno sa ere gamit ang kakayahan niya, at pinatulad kay Power, winabit nito ang Diablo. Humaming nagmula sa kanyang aura ang pagkabingi nito, ngunit pinabulaanan siya ni Hameno, isa siyang kontrata ng Ghost Devil, na isinakripisyo ang kanyang kanang mata para magamit ang di nakikitang braso nito.
Umaakyat sila ng hagdan, ngunit napansin ni Aki ang parehong dumudugo na markang mula sa isang patay ng Diablo, lumilitaw na muli sa itaas. Nang susuriin sa sahig, napansin niyang patuloy silang nakabalik sa ikawalong palapag. Ginhawa rin at bumaba, pero bumalik din. Nabigyan ng pagkalito. Para kumpirmahin, inutusan ni Himeno si Kobeni na mag-peace sign, saka bumaba, ngunit muli siyang lumabas sa ikawalong palapag. Conclusion ni Aki, ito'y kakayahan ng Diablo, isang walang katapusang loop. Nalaman din ni Denji ang katotohanan, at doon nila napagtanto na sila'y nakulong sa ikawalong palapag. Nagtipon sila sa isang silid upang magplano. Napansin ni Aki na tumigil na ang reaksyon ng fragment ng Gun Devil, habang inihinala ni Himeno na matalino at tuso ang kanilang kalaban. Balisa si Araye, nagtanong kung ano ang mangyayari kung magtagal sila roon, nanginginig si Kobeni, kumbinsidong mamamatay sila sa gutom. Ibinunyag niyang napilitan siyang maging Devil Hunter upang makapag-aral ang kanyang mas batang kapatid na may talento. Ang tanging pagpipilian lamang niya noon ay ang pumasok sa sex work o sa mapanganib na trabahong ito. Nagsimula siyang humagulgol, pinagsisisihan ang kanyang naging desisyon, habang natatawa si Power sa kanyang paghihirap. Habang kinakalma ni Himeno si Kobeni, napansin ni Aki ang mga orasan sa paligid, lahat ito'y nakahinto sa alas 8:08. Napag-isip-isip niyang kahit ang oras ay naipit, ibig sabihin, hindi na sila maaabot ng tulong kailanman. Para kay Denji, panalo ito, masaya siyang makakatulog ng walang iniintindi, na ikinagulat ni Aki. Maya-maya, ginaising ni Himeno si Denji, at tinanong nito kung nakalabas na sila. Sinabi ni Himeno na patuloy pa ring naghahanap si Aki. Samantala, si Araye ay nagkulong sa isang sulok dahil sa takot. Habang si Kobeni, sa sobrang takot at uhaw, ay sinubukang uminom mula sa inidoro, kaya't nawalan siya ng malay matapos siyang hampasin ni Himeno. Si Power naman, hindi natinag, ay nanatiling masayahin at baliw gaya ng dati. Nagbantay ang tatlo sa mga takot na baguhan. Sinindihan ni Himeno ang huling sigarilyo niya, kaparehong brand na ginagamit ni Aki. Ipinagmalaki niyang siya ang nagpakilala rito kay Aki. Naalala niya nang minsang inalok niya ito ng sigarilyo, tinanggihan ito ni Aki. Sabi masama sa kalusugan. Tinukso niya ito, sinabing mamatay naman ng bata ang mga Devil Hunter, kaya't wala nang saysay ang pagiging health conscious. Ngunit buong tigas ang sagot ni Aki, hindi siya mamamatay ng maaga, mga salitang nakapagpagaan sa loob ni Himeno, na nawalan na ng maraming partner noon. Isang araw, nakita ni Aki na sinampal si Himeno ng isang babae sa palengke, ang nobya ng yumaong partner ni Himeno, na sa kanya ibinuhos ang galit at dalamhati. Tinanggap iyon ni Himeno nang walang reklamo. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Aki. Sinundan niya ang babae at tinapala ng chewing gum ang buhok nito. Nang ikwento niya ito kay Himeno, tumawa ito ng malakas. Inilibre siya nito ng hapunan, at ibinahagi ang sinabi ng kanyang guro, ang mga Diablo ay hindi natatakot sa pinakamalakas o pinakamagiting na hunter, kundi sa pinakamabaliw. Sinabi niya kay Aki na magtatagal siya, na inakala naman nitong biro. Muli siyang inalok ng sigarilyo, sabi ni Himeno, para sa kanya. Tinanggap ito ni Aki. Sabay sabing iyon ang una at huli, pero hindi nga iyon ang huli. Sa kasalukuyan, pumasok si Aki at humingi ng sigarilyo kay Himeno. Nang malaman niyang iyon na ang huli, kinuha niya ito mula sa labi ni Himeno at sinindihan. Nagpanik si Denji dahil sa indirect kiss, ngunit pinatahimik siya ni Aki at nagbalita, ang Diablong pinatay ni Power ay muling nag-i-evolve, namamaga sa nakakatakot na anyo, may tumor na may mga hugis ng baluktot na mukha ng tao. Nag-alok ang Diablo ng isang kontrata, isuko si Denji upang siya'y kainin, at makakalaya ang iba. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kobeni, nanginginig, may hawak na kutsilyo, at pilit na sinasabing isakripisyo na si Denji. Sumugod siya, ngunit sinipa ni Aki ang kutsilyo mula sa kamay nito at pinatulog siya ni Himeno. Sinubukan ni Himeno na patawagin si Aki sa Fox Devil, ngunit nabigo ito, ang lugar na ito'y hiwalay na sa realidad. Inilabas ni Himeno ang kamay ng Ghost Devil, ngunit sa bawat atake ay lalo lang lumalaki ang halimaw. Tumawa ang Diablo at sinabing ang anyong iyon ay hindi pa ang kanyang totoong katawan, nasa ibang lugar ang puso nito, at silang lahat ay nasa loob ng kanyang tiyan, ang tanging daan palabas ay ang pagtanggap sa kanyang kontrata.
Tumanggi si Denji sa panukala, hindi naniniwalang pakakawalan sila kahit kainin siya. Ipinaliwanag ni Himeno na kapag gumawa ng kontrata ang isang Diablo at tao, obligado ang Diablo na sundin ito kapag tinupad ng tao ang kasunduan. Muling lumitaw si Arai at iginiit na isakripisyo na si Denji. Ngunit tumutol si Aki, sa palagay niya, may mas malalim pang dahilan ang Diablo. Pumanig si Himeno kay Aki, habang si Power ay mariing gusto nang mamatay si Denji upang makauwi na siya at mapakain si Meowie. Sa huli, nagkasundo silang huwag patayin si Denji, at nanatili sila sa pasilyo habang lalong lumalaki at lumalapit ang nakakasuklam na Diablo. Tinanong ni Himeno si Aki kung may plano ba siya, inamin niyang maaaring mapilitan siyang gamitin ang kanyang espada. Agad itong tinutulan ni Himeno, binalaan niya si Denji na papatayin muna niya ito bago hayaang isakripisyo ni Aki ang mga taon ng kanyang buhay. Samantala, nilamon ni Power ang lahat ng baon nilang pagkain, na ikinagalit ni Arai. Habang nagtatalo sila, biglang lumitaw si Kubeni, wala sa katinoan at may hawak na kutsilyo. Sinisi niya si Power sa pagkakulong nila, nang itanggi ito ni Arai, inakusahan niya naman itong kakampi ng mga Diablo at sinugod siya, na nagdulot ng matinding takot. Ang kanilang sindak ay lalong nagpapatibay sa halimaw, na lalo pang lumaki at naging mas nakakatakot. Nagpulasan ang mga hunters habang ipinahayag ng Diablo ang sarili bilang Diablo ng walang hanggan, Devil of Eternity. Tumagilid ang sahig, bumaluktot ang buong hotel, at isang napakalaking bibig ang bumukas sa gitna upang lamunin si Denji. Sina Arai at Kubeni ay nakiusap na isakripisyo si Denji, habang si Aki ay naghandang hilahin ang kanyang espada. Ngunit pinigilan siya ni Himeno gamit ang kamay ng kanyang Ghost Devil, ayaw niyang isakripisyo ni Aki ang kanyang habang buhay. Biglang sinugod ni Arai si Denji, habang si Kubeni ay nagtangkang saksakin ito. Pero hinarang ni Aki at siya ang nasugatan. Habang pinipilit tumayo, sinabi ni Aki, "Kahit na si Denji ang pinakamasamang taong nakilala ko, iginagalang ko ang tapang niya. Gusto kong may mga kasama akong katulad niya sa laban natin sa Gun Devil." Nataranta si Himeno sa sugat ni Aki, habang sumigaw si Kubeni na ang kamatayan ni Denji ang solusyon sa lahat. Sawang-sawa na si Denji sa kaguluhan kaya tumalon siya papasok sa bunganga ng Diablo, sabay sigaw na hindi siya basta mamamatay ng tahimik. Nakita niya noon pa na natatakot ang Eternity Devil sa sakit ng kanyang chainsaw. Kaya't nagpa siya siyang hilaitan ito mula sa loob hanggang sa sumuko ito. At kung magwawagi siya, gusto niyang maalala ni Himeno ang halik na ipinangako sa kanya. Sinabi ni Denji kay Aki na hindi na niya kailangang protektahan siya, wala na siyang utang na loob sa kahit kanino, kung makakalabas sila, quits na sila. Hinailan niya ang cord at tumalon sa bunganga ng Eternity Devil. Nilamon siya nito ng may tuwa, hanggang sa bigla siyang sumabog bilang chainsaw man, winasak ang panga ng halimaw. Patuloy siyang humiwat lumaban kahit hinahampas siya ng halimaw, habang tinutokso siya nito na hindi niya mahahanap ang puso nito at mas mahina na siya ngayon. Pinanood ng mga hunters ang labanan sa takot. Napansin ni Power ang pagkalagas ng dugo ni Denji at binalaan na baka mawala na ang chainsaws niya. Ang hindi mabilang na bibig ng Diablo ay sinisip-sip ang lakas ni Denji. Ngunit kinagat niya ang laman ng Diablo upang makabawi, at sabay sabi na ang lasa ng dugo nito ay parang imburnal. Pero ang sakit nito ay matamis na parang jam. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Himeno na hindi pa siya nakakita ng taong mas baliw pa kay Denji. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro noon, ang mga Diablo ay hindi natatakot sa lakas o tapang, kundi sa kabaliwan, dahil ang kabaliwan ay hindi natitinag ng takot at hindi maunawaan. Sinabi rin ng guro niya na wala silang dalawa ni Aki ng ganoong klaseng kabaliwan. Bagaman pangarap nilang patayin ang Gun Devil, pinayuhan siyang patatagin si Aki, dahil kapag nakakalap ito ng sapat na piraso, baka matagpuan nga nito ang Gun Devil. Binigyang diin ng guro na hindi ito dapat mangyari kailanman. Lumipas ang panahon, iminungkahi ni Himeno kay Aki na tumigil na sila sa public safety, mamuhay ng pribado, kumita ng sapat, at maging malaya sa paghahabol sa Gun Devil. Ngunit tumanggi si Aki, dahil tanging public safety lamang ang may access sa laman ng Gun Devil. Doon na niya nalaman, mamamatay si Aki sa laban, dahil wala siya ng kabaliwan na kailangan. Pero habang pinapanood si Denji ngayon, naisip ni Himeno, kung may isang taong sapat ang kabaliwan para patayin ang Gun Devil, si Denji yun.
Bumagsak si Denji dahil sa atake ng Eternity Devil, kaya muling pinaandar ni Hameno ang kanyang mga chainsaw sa pamamagitan ng paghila sa cord niya. Natawa si Denji, nangakong patuloy siyang huhubugin at iinumin ang dugo nito para mapanatili ang sarili, ang pinakamalapit na bagay ng sangkatauhan sa perpetual motion. Hindi siya humihinto sa paghiwa habang ang iba, nanghihina dahil sa gutom, ay umatras para magpahinga. Nagbantay si Hameno, nasaksihan ang katapusan ng labanan matapos ang 3 araw ng walang tigil na pakikipaglaban. Pagkatapos, dumapit siya kay Aki, sinasabihan siyang magpahinga na dahil tapos na ang laban. Sa ibaba, ang Eternity Devil na wasak na sa walang katapusang pagdurusa ay iniaalay ang puso nito para tapusin ni Denji. Pumayag si Denji at mabilis niya itong pinatay, saka sila nakatakas sa hotel. Bagamat nakaramdam ng ginhawa, at may dalang isang piraso ng laman ng Gun Devil, bumagsak si Denji. Inakay siya ni Hameno sa likod niya habang tinutulungan ni Power si Aki na tumayo. Ilang araw pagkatapos, nakabawi si Aki mula sa isang misyon kasama si Hameno. Nagmungkahi si Hameno ng isang party para sa mga bagong recruit, sina Araye at Kobeni, na puno ng guilt sa pagnanais nilang mamatay si Denji at ngayon ay iniisip ng magbitiw. Umaasa siya na sa pamamagitan ng pag-inom at bukas na pag-uusap ay mapapalakas ang kanilang samahan. Pinaghihinalaan ni Aki na gusto lang talaga ni Hameno uminom. Pero pumayag siya at hiniling na mangyari ito sa linggong ito dahil malapit nang umalis si Mokima papunta sa ibang syudad. Gusto niyang naroon si Mokima. Napaisip si Hameno na matagal nang nanatili si Mokima dahil kay Denji, at nagtaka kung ano ang alam niya tungkol sa kapangyarihan ng Chainsaw Devil. Ilang araw ang lumipas, ginanap ang party na dinaluhan ng buong squad. Halos hindi marunong bumasa si Denji kaya hindi niya mabasa ang menu, pero ang inaalala lang niya ay ang ipinangakong halik ni Hameno. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Hameno na kailangan muna siyang uminom at pinapakiusapan si Denji na patawarin ang lahat ng gustong pumatay sa kanya. Isang senior ang nagutos na ipakilala ni Denji ang sarili, pero binalaan siya ni Aki na huwag isiwalat ang kanyang kontrata sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Simple lang sinabi ni Denji na siya ay 16 na taong gulang, mahilig kumain at matulog. Mahigpit na ipinakilala ni Araye ang sarili at inamin ang kanyang kasunduan sa Fox Devil. Ipinakilala naman ni Kobeni ang sarili pero itinago ang kontrata niya. Nalaman din nila na may isang kasamahan na namatay noong isang araw, kaya si Hameno na lasing ay malakas na nagdasal para sa kaluluwa nito. Nagbabala ang isang senior kay Denji na humahalikan si Hameno ang lahat kapag lasing, na ikinatuwa ni Denji. Ipinagmamalaki niyang ito ang magiging unang halik niya, pero nagulat siya nang dumating si Mokima at tanungin siya kung ano ang ibig sabihin niya. Naiipit siya kaya umiiwas. Pero nang tanungin siya ni Hameno kung ayaw talaga niya, agad siyang pumayag, na nahati ang loob sa pagitan ng pagtanggi sa harap ni Mokima, na tahimik na nanunood na may selos, o pagsamantala sa pagkakataong magkaroon ng French kiss. Bigla niyang iniba ang usapan papunta sa laman ng Gun Devil. Pinilit ni Aki si Mokima kung alam niya ang higit pa tungkol sa Chainsaw Devil. Nilalaro ni Mokima na ibubunyag lang niya ito kung mapapalahok niya sa paligsahan sa pag-inom. Tinanggap ni Aki, kasama si Hameno. Walang kahirap-hirap na natalo ni Mokima ang dalawa habang nagdiriwang ang iba. Biglang yumuko si Hameno at hinalikan si Denji, habang nakatuon ang tingin ni Mokima sa kanila. Naramdaman ni Denji ang kagalakan hanggang may isang bagay na marumi ang napuno sa bibig niya, ang suka ni Hameno. Nakakadiri pero wala siyang magawa kaya nilunok niya ito habang natatawa ang mga senior, na inaasahan iyon. Ilang sandali ang lumipas, nagsuka siya sa banyo. Tinulungan siya ni Araye, na inamin ng selos dahil wala siyang talento maging Devil Hunter. Sumagot si Denji, nagtatanong kung paano siya maeengganyo sa isang taong ang unang halik ay lasa suka. Nagtapos ang party, at sa labas, hindi makita ni Mokima si Denji. Nalaman niyang nawalan ito ng malay at inakay siya ni Hameno pauwi. Nagising si Denji sa kwarto ni Hameno, tuyong-tuyo, at lasing na binigyan siya nito ng alak sa pamamagitan ng halik. Nahilo si Denji habang pinakikinggan si Hameno na binabatikos si Mokima. Pinapayuhang kalimutan nila ito ni Aki. Humiga siya sa tabi niya, hinahaplos ang mga labi nito, at tinanong kung gusto niya siya. Nahati ang loob ni Denji sa pagkasuklam at pagnanasa, halos pumayag na. Habang hinahawakan ang bulsa ni Denji, nakita ni Hameno ang isang lollipop.
Naalala ni Denji ang nangyari bago, nang inayos siya ni Makima pagkatapos ng halik na suka. Inalok siya ng lollipop na nilalamis nito, tinawag na kanyang unang hindi direktang halik, at sinabing mararanasan niya ang marami pang bago. Nabigla siya sa alaala. Sa kasalukuyan, nakatitig si Denji sa candy habang natutulog si Hameno. Nagpasya siyang ang unang pagkakataon niya ay kay Makima, tinatanggihan ang pagkakataon sa harap niya. Pagsikat ng araw, ginaisang siya ni Hameno at kumain sila sa balkonahe. Sinabi nitong wala siyang alaala ng nakaraang gabi at tinanong kung pinilit ba niya siya. Diretsyong sinabi ni Denji na wala siyang gusto sa babaeng marumi tulad niya at iniingatan niya ang sarili para kay Makima, pinapaalala sa kanya na menor de edad siya at posibleng makulong siya. Nagulat si Hameno at tinanong kung gusto niya talaga si Makima kahit may mga kapintasan. Tiniyak ni Denji. Ngumiti si Hameno at inalok na maging wingman niya, pero kapalit ay tulungan siyang mapasa kanya si Aki. Pumayag si Denji at sinabi ni Hameno na ngayon ay magkaibigan na sila. Samantala, nagbiyahe si Makima at isa pang hunter sa tren para makipagkita sa kanilang mga nakatataas. Pag-alis ng tren, inihayag ng mga nagkukunwaring gangsters ang kanilang mga sarili at pinatay sila ng iisang putok. Hindi alam ni Denji at ng grupo niya habang kumakain kasama si Hameno habang ang ibang hunters ay nasa kanilang tungkulin. Walang nakapansin sa mga nakatagong armas hanggang sa umusbong ang putukan. Narinig ni Denji ang putok pero hindi pinansin. Nagreklamo ang lalaki sa tabi niya tungkol sa pagkain. Sinabi ni Denji na masarap ito. Napangisi ang lalaki at sinabi na hindi umunlad ang panlasa ni Denji dahil sa hirap ng pagkabata, saka naalala ang lolo niyang mafia na dinadala siya sa mga mamahaling kainan. Tinawag siyang kailangang kasamaan. Ipinakita niya kay Denji ang litrato, ang parehong matandang lalaki na minsang kumontrol sa kanya. Nang tanungin kung ano ang gusto niya, sinabi ng lalaki na hinahanap ng Gun Devil ang puso ni Denji, at gusto niyang maghiganti. Biglang binaril niya si Denji sa ulo, saka binaril ang iba. Nagkagulo habang pinatalsik ni Power ang lalaki. Tinawag ni Aki ang Fox Devil para lumunin ito, pero nakita niyang malubhang sugatan si Denji at kritikal ang tama ni Hameno. Umakyat ang Fox Devil, sinabi na ang nilamon ay hindi tao o diablo kundi isang kasuklam-suklam na bagay. Bigla itong pinunit, at lumitaw ang lalaki na nagbago, may mga talam sa ulo at braso, si Kata naman. Nang makita ang panganib, inutusan ni Aki si Power na protektahan ng iba habang inilabas niya ang kanyang baril, isang malaking pako. Tinamaan niya si Kata naman mula sa likod, binibigkas ang bilang na 3. Agad namang sumagot ang kalaban. Naiwasan ni Aki ang mga suntok at tinusok ulit si Kata naman. Bumababa sa bilang na 2. Tinusok niya ulit, at sa isa, itinapon siya ni Kata naman pabalik, sinabing wala itong epekto ang mga atake. Tinawag ni Aki ang Cursed Devil para tapusin ito. Sa 0, isang higanteng maputlang kamay ang hamuli kay Kata naman, sinipsip ang kanyang buhay hanggang bumagsak itong patay. Tumingin si Aki kay Power, tinanong tungkol kay Hameno. Sagot niya, kailangan ng agarang medikal na tulong. Nagtaka si Aki kung paano nakuha ng lalaki ang mga baril sa Japan, kung saan tanging mga hunters at pulis lang ang pwedeng magdala. Pero inuuna ang kaligtasan ni Hameno. Bago siya kumilos, dumating ang isang batang babae, binanggit ang 3 malupit na suntok ng Cursed Devil. Inangat niya si Kata naman at ganap na naibalik. Nang tanungin kung bakit natalo siya, inamin nitong hindi niya na-assess ng tama. Iniutos ng babae na tapusin ito agad. Biglang lumitaw muli si Kata naman sa likod ni Aki, sinaksak siya sa dibdib. Bumagsak si Aki sa kanyang mga tuhod habang humihingi ng tulong si Hameno kay Power. Tumanggi si Power, hindi niya kayang harapin ang kalabang sobrang bilis. Nawalan din ng gana ang Ghost Devil, tumalikod at tumangging lumaban sa misteryosong babae, sinabing sobra siyang delikado. Umiiyak na may dugo si Hameno, naisip ang kanyang desisyon. Inialay niya ang buong katawan niya sa Ghost Devil kapalit ng buong kapangyarihan nito. Tinanggap ang kasunduan, nagpakita ang Ghost sa kanyang buong anyo, nagpakawala ng napakaraming mga braso kay Kata naman. Pinutol-putol niya ito, pero pinilit ni Hameno na atali siya ng Ghost. Nang ihanda ng aparisyon na lumunin siya, naniwala si Hameno na nailigtas ni Aki, sinabihan siyang mabuhay at magluksa sa kanyang pagkawala. Ngunit bigla, tinawag ng babae ang Snake Devil, na nilamon agad ang Ghost.
Nang lumingon si Aki, napansin niyang nawala na si Himeno, tanging mga damit at eye patch niya na lang ang naiwan. Pinabagsak siya ng matinding kalungkutan, ngunit hindi siya pinansin ng Snake Girl. Umatras na si Power, ngunit hindi ito pinansin ng Snake Girl bilang walang kwenta. Inihayag niya na ang kanilang tungkulin ay kunin lamang ang puso ng Chainsaw Devil at umalis. Ngunit ang Ghost Devil ay gumawa ng isang huling hakbang. Isang putol na braso ang gumapang papunta kay Denji at hinayla ang kanyang cord, pinaandar muli ang kanyang mga chainsaw. Tumayo si Denji at hinarap sila. Inutusan ng Snake Girl si Katana naman na patayin si Denji nang hindi nasasaktan ng puso. Tumugon si Denji na wala siyang alam kundi ito, sila ay masasama, at nasisiyahan siyang pumatay ng masama dahil walang tumututol. Sa matinding determinasyon, sumugod siya kay Katana naman. Nagumpisang magbanggaan sila, na nagdulot ng isang alikabok na bagyo sa kanilang labanan. Sa simula, napuwersa ni Denji si Katana naman na umatras, pero agad na nakuha ni Katana naman ang kalamangan, hiniwa siya ng walang tigil. Hindi sumuko si Denji. Dumating ang dalawang mga armadong lalaki, naka-target kay Denji. Nagbabala si Katana naman na huwag saktan ng puso. Bago sila makagawa ng galaw, pinutol ni Denji ang dalawa sa galit na pagsugod. Sa bukang ito, tinagas ni Katana naman si Denji. Isa pang tulisan ang nagbukas ng apoy, ngunit mabilis na na-disarm ni Denji. Inagaw niya ito bilang bihag at binalaan si Katana naman na umatras kung mahal niya ang buhay ng kasama. Kumalas si Katana naman at nagkunwaring sumusuko. Inisip ni Denji na malapit na ang tagumpay, ngunit sa susunod na sandali, nasa likod na ni Katana naman si Denji, tapos na ang atake. Hinati sa dalawa si Denji at ang bihag niya. Itinaas ni Katana naman ang wasak na katawan ni Denji at iginiit na mabilis silang umatras. Ngunit naglaho ang anyong jablo niya, naiwan ang katawan niya bilang tao. Sa ibang lugar, patay na ang iba pang Devil Hunters. Sinisiyasat ng mga pumatay kay Makima ang kanyang bangkay bago magpanggap ng mga sibilyan. Bigla, bumangon si Makima na walang sugat. Nabigo ang muling atake nila. Samantala, dalawang Devil Hunter ang naghihintay sa kanya sa Kyoto Station. Dumating ang isang opisyal ng tanggapan na naguulat na sabay-sabay na tinamaan ang lahat ng hunter sa Tokyo. Nagulat sila at nagduda kung patay na rin si Makima at kung nasayang lang ang kanilang pagbabantay. Dumating ang tren, tumakas ang mga sibilyan sa takot. Lumabas si Makima, basang-basa sa dugo, at ipinaalam na may 4 na armadong kalaban sa loob. Iniutos niyang alisin ang mga bangkay at imbestigahan ang insidente. Nang tanungin kung siya ay nasugatan, sinabi niyang hindi ang dugo ay kanya kundi ng mga kaaway mula sa Rengoku at Ace na nasa tren. Habang naglalakad, inamin ng mga hunter na wala silang tiyak na detalye tungkol sa pag-atake sa Tokyo at iminungkahi nilang dali-daling pumunta doon upang tulungan ang mga nakaligtas. Tumanggi si Makima, sinabi niyang huli na sila. Sa halip, nilalayo niyang ayusin ang mga bagay mula sa Kyoto. Inutusan niya silang isecure ang 30 mga preso na nasa death row, magkaroon ng eksklusibong access sa pinakamataas na shrine ng lungsod, at maghanda ng mga bagong damit. Di nagtagal, nakasuot na ng bagong damit sa shrine, na ipaalam na dumating na ang mga preso. Sa Tokyo, hinihila ni Katana naman at ng kanyang mga kasama ang bangkay ni Denji papunta sa kanilang van nang biglang huminto ang isa. Nabigla sa huni ng uwak. Nag-aalala, inamin niyang may hindi magandang pakiramdam, bago siya napiga ng matinding puwersa, na nagbubuga ng dugo sa kalsada, na ikinagulat ng iba. Tinawagan ni Soatari ang iba pa niyang mga squad upang kumpirmahin ang pagkamatay ni Makima, ngunit ang kinontak niya ay agad na pabagsak. Napuno ng takot si Soatari, tanging si Makima lang ang may ganitong kapangyarihan. Sa shrine, nakaupo ang mga preso na naka-blindfold sa mga hanay, gayon din ang 2 Devil Hunter. Ang mga kakayahan ni Makima ay ipinagbabawal sa mga ordinaryong mata. Lumapit siya sa isang preso at inutusan itong banggitin ang pangalan ng kanyang target. Sa sandaling nagsalita ito, ang lalaki na nagdadala kay Denji sa Tokyo ay naging baluktot at nawasak, habang ang preso ay bumagsak ng patay. Paulit-ulit na isinagawa ni Makima ang ritual, bawat preso ay nagsabing pangalan ng isang target, bawat kaaway ay winawasak, at bawat preso ay namamatay ng sunod-sunod. Ang mga nagtangkang tumakas ay napabagsak sa kalagitnaan ng pagtakbo, ang kanilang mga katawan ay sumabog. Isa-isa, bumagsak ang mga hunter. Nang tanging si Katana naman at Soatari na lang ang natira,
Tumigil ang massacre, naubos na ni Makima ang mga preso. Iniutos niya sa mga hunter na tanggalin ang kanilang mga blindfold, at lumitaw ang isang damuhan ng mga bangkay. Kalma niyang sinabi na ito lang ang kanyang nagawa mula sa Kyoto at idineklara niyang babalik siya sa Tokyo. Samantala, desperadong makatakas sina Katanaman at Soatari, si Katanaman ay sinusubukang buhatin si Denji kasama niya. Biglang napansin ni Katanaman ang isang nakaligtas, si Kobeni, na nakaligtas dahil inaruga siya ni Arai bago tinamaan ng bala sa leeg. Nangangatog, tinanong niya si Soatari at Katanaman kung kaalyado ba sila ng mga armadong lalaki. Nag-alala, tinawag ni Soatari ang Snake Devil. Naiwas ni Kobeni ang buntot nito, tumakbo papunta sa kanila, at nilisan ang putok ni Katanaman bago tinaga ang braso nito. Kinuha niya ang kanyang baril at tinutukan siya. Nang bumuga ng bala si Soatari, nakaligtas si Kobeni sa mga ito at ginamit si Denji bilang kalasag. Napagtanto ni Soatari na hindi siya maaaring magpaputok at malubha ang sugat ng kasama niya, kaya itinulak niya si Katanaman papasok sa van at mabilis na tumakas habang pinaputokan ni Kobeni. Nang nawala sila, bumagsak si Kobeni at humingi ng paumanhin kay Denji dahil minsan niyang sinubukang patayin siya sa hotel. Naalala niya na noong may isa pang armadong lalaki na tinutukan siya noon, pinilit niyang magpakamatay ito sa sarili. Gimbal na bumubulong na tinatakot siya ng trabahong ito at nagpapas siya na sasabihin kay Hameno na magre-resign siya pag nakita niya ito. Pagkatapos, bumalik si Makima sa Tokyo at natagpuan ang isa pang nakaligtas na nagulat na halos lahat ng hunter mula Divisions 1-4 ay napaslang, maliban sa mga di-tao. Iniutos ng headquarters na pagsamahin ang mga natira sa Division 4, sa ilalim ng pamumuno ni Makima. Nakikinig siya na walang emosyon habang ang lalaki ay nagsusuko, ayaw maglingkod sa isang trabahong siguradong may kamatayan. Kinabukasan, nagising si Aki sa ospital, kasama sina Denji at Power na nagbabasa ng manga at kumakain ng mansanas. Hindi masyadong apektado sa karahasan, nag-aaway sila, si Power ay gusto ipamahagi ni Denji ang mansanas, tumatanggi si Denji at inaasar siya na takas. Sabi niya, umalis lang siya para kumain at magpalakas. Habang nag-aaway, tumayo si Aki at tinanong kung sino ang nakaligtas sa kanilang unit. Sabi ni Denji na si Kobeni at isa pang hunter na nag-resign agad lang ang natira. Idinagdag niya na tinawag sila ni Makima at aalis sila kasama ang mansanas. Nakita ang lungkot ni Aki, nagbigay si Denji ng isa sa kanya. Mag-isa, inalis ni Aki ang kanyang taybak at tinanong ang Cursed Devil kung gaano na siya katagal. Ang sagot, 2 taon. Agad niyang ini-sheath ang taybak. Nahihirapan sa lighter, sa wakas nagnigarilyo siya, pero naalala si Hameno na palaging siya ang nagpapasindi. Napaluha siya, pinatalsik ang sigarilyo at dinurog ito. Sa labas, nagtatagal si Denji. Bumalik para sa manga pero natigilan sa narinig. Iniisip niyang lubog sa lungkot si Aki dahil sa maraming namatay, lalo na si Hameno. Pero nagtaka siya kung bakit wala siyang nararamdaman para sa kanya, kahit siya ang unang nagpakita ng pagkakaibigan. Naalala niya ang lungkot nang mamatay si Pakita pero hindi niya maiparamdam iyon kay Hameno. Napagpasyahan niyang hindi rin siya magdadalamhati ng matagal para kay Power o Aki, at kahit mamatay si Makima, mabilis siyang makakalimot. Inisip niyang baka nawala na ang kanyang pagkatao nang mawala ang puso niya. Pero tinanggihan ng ideya at umalis kasama si Power. Di nagtagal, pumasok sa kwarto ni Aki ang 2 hunter mula Kyoto. Nakita siyang umiiyak, nag-atubili sila, pero tinanong ni Aki kung sino sila. Paliwanag ng babae na ipinadala sila ni Makima para gabayan ang Division 4. Sa payo nila, sinubukan ni Aki tawagin ang Fox Devil, pero walang lumabas. Sinabi nilang iniwan siya ng Fox matapos nitong makain si Katanaman, labis na nadismaya. Binabalaan siya na hindi niya maaasahan ang Cursed Sword. Para maging kapaki-pakinabang, kailangan niyang gumawa ng kontrata sa mas malakas na Diablo o magretiro. Tumanggi si Aki, sabi hindi siya susuko hanggat buhay pa ang mga Diablong pumatay sa kanyang pamilya. Natuwa sa desisyon ni Aki, nangangako ang mga hunter mula Kyoto na babalik bukas para ipagpatuloy ang proseso. Habang sila'y umaalis, pumasok ang isa pang tao, napalawak ang mga mata ni Aki nang makita ang kanyang mukha. Samantala, pinangunahan ni Makima sina Denji at Power sa isang sementeryo. At sinabi na pagkatapos ng nangyari ay nais niyang palakasin ang Division 4.
Dahil abala siya sa iba pang gawain, naghanda siya ng veteranong mentor. Bago niya ipakilala ito, pinatahimik siya ng lalaki at sinabing siya muna ang magtatanong kina Denji at Power. Tinanong niya kung ano ang naramdaman nila sa pagkamatay ng kanilang mga kasama. Sagot nila ay parang wala lang. Tinanong kung gusto nilang mag-higanti. Tinawag nilang walang kwenta at nakakainip iyon. Sa huli, tinanong kung kaninong panig sila, tao o diablo. Sagot ni Denji, yung may malasakit sa akin. Sabi ni Power, yung panalo. Natuwa ang lalaki, sinabi na perpekto ang sagot nila at interesado na siya sa kanila. Tinanggap niya sila bilang estudyante at sinabi kay Makima na umalis na. Nang aabot si Denji kay Makima, bigla siyang inakap sa leeg pati si Power. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kishibe ng Division 1, pero gusto tawaging teacher, at sinabi na gusto niya ang alak, babae, at pumatay ng diablo. Hindi natakot sina Denji at Power. Bigla, pinilas ni Kishibe ang leeg nila. Bumagsak silang hindi makagalaw. Kalma niyang sinabi na pareho silang mahina tulad ng ibang tao, kapag napilis ang leeg, wala na silang halaga. Ngunit alam ni Kishibe na ang tunay na lakas nila ay sa kakayahang gumaling gamit ang dugo. Pinilit niyang uminom sila ng dugo mula sa isang pouch, kaya nabuhay silang muli. Nang tanungin nila kung bakit niya sila sinakol, sinabi niyang maraming tao na ang na-train niya pero hindi pa siya nagturo ng diablo. At sa kalasinggan, naisip niya ito. Ipinahayag niya na siya ang pinakamalakas na Devil Hunter, at ang mga diablong kayang talunin siya lang ang dapat bigyan ng lakas. Kaya niya huhubugin sina Denji at Power para malampasan siya. Agad nagsimula ang training. Gumawa si Power ng Blood Hammer para kay Denji, na sinunggab ni Kishibe sa ulo, pero nailesutan muna siya ng kutsilyo. Sumugod si Power mula sa likod, pero pinutol ang lalamunan niya habang pinapatumba si Denji. Dumyugo silang pareho habang pinupuri ni Kishibe ang tapang nila na umatake sa ulo. Ipinahayag niyang noong bata siya, madaling nababasag ng lakas niya ang mga laruan, pero ngayon may immortal siyang mga laruan, at huhubugin niya silang maging walang awa na mga hunter. Binugbog at binuhay nila hanggang magtakip silim bago umatras pa uwi. Bumagsak si Denji, nanginginig at hindi makasunod ng malinaw dahil sa pinsala sa ulo, hanggang sa hinampes siya ni Power sa ulo na para bang telebisyon, kaya nag-reset ang isip niya. Tinanong niya kung ilang beses na siyang muntik mamatay. Sagot ni Power, sobra na iyon sa bilang ng kanyang mga daliri. Habang pauwi sila, nagreklamo sila sa sobrang lakas ni Kishibe, hanggang sa naisip ni Power ang isang plano. Bagamat malakas, lasing si Kishibe at mahina ang utak, kaya matatalo nila siya sa talino. Pumayag si Denji at ipinagmamalaki na parang tumaas na ang IQ niya. Kinabukasan, dumating si Kishibe para kunin sina Denji at Power, na handa sa panlilinlang. Nang papalapit siya sa pinto, inihagis ni Power ang isang sibat na gawa sa dugo sa kanyang ulo, nakaiwas siya ng kaunti. Sumabog naman ang mga nakaimbak na bote ng dugo sa itaas, na naglabas ng ulan ng mga sibat, pero nakalusot si Kishibe at giniling ang mga pira-piraso gamit ang mga kamao. Sa sandaling iyon, tumalon si Denji mula sa taas na may dala-dalang palakol, ngunit itinulak siya ni Kishibe gamit ang sipa. Natutuwa, pinuri ni Kishibe ang kanilang pagsubok ng estratehiya kahit na halos wala silang utak, at hinihikayat silang umasa pa sa ganitong plano. Itinuro niya ang dahilan ng pagkatalo nila, naubos ni Power ang kanyang dugo kaya nanghina siya. Habang hindi na lamang ni Denji ang tugon ni Kishibe. Idineklara niyang tapos na ang sesyon at pinahinga sila, pero nang masaya si Denji, hinagis siya ni Kishibe ng kutsilyo sa ulo, binabalaan na hindi dapat magtiwala ang mga hayop sa sinasabi ng hunter. Samantala, nilalakad ng mga hunter mula Kyoto si Aki patungo sa ligtas na pasilidad ng bureau para sa mga nahuling diablo. Nililibak siya ng isa tungkol sa babaeng dumalaw kahapon. Ipinaliwanag ni Aki na kapatid ito ni Hameno, na naghatid lang ng mga sulat mula kay Hameno. Madalas daw sa mga sulat ay tungkol kay Aki at pagnanais nilang iwan ng pampublikong seguridad para sa tahimik na buhay. Napaisip si Aki habang sinusundan sila hanggang sa marating nila ang kulungan ng potensyal niyang kontrata, ang Future Devil. Kilala ito sa pagiging mataas ang presyo sa mga hindi niya gusto, kalahati ng buhay, o isa sa mga pandama gaya ng paningin, pang-amoy, o panlasa, pero maaari itong humingi ng mas mababang halaga kung interesado siya. Sa loob,
Nakatitig si Aki sa isang naglalagablab na mata sa dilim hanggang sumabog ang Future Devil, na nagsasabing makisig ang hinaharap. Hiniling nito ang ulo ni Aki sa loob ng tiyan nito para mabasa ang kanyang kapalaran. Hindi nagatubili, sumunod si Aki. Masayang sumayaw ang Diablo, saka ipinahayag ang kontrata, maninirahan siya sa kanang mata ni Aki at ibibigay ang kanyang kapangyarihan. Sinabi nito na mura lang ang kasunduan dahil tiyak na magiging kahanga-hanga ang kamatayan ni Aki sa hinaharap. Nag-alok ito ng spoiler, pero tumanggi si Aki, ang tanging layunin niya ay maghiganti sa mga pumatay sa kanya. Sa kabilang dako, patuloy na binubugbog ni Kishibe sina Denji at Power. Nakagawa lang sila ng isang bahagyang hiwa sa mukha niya, pero binigyan pa rin sila ng pinakamataas na marka. Sabi niyang sobra na ang araw-araw na leksyon, isang beses sa isang linggo na lang ang sapat. Pinayuhan niya silang kontrolin ang sarili sa tindi ng adrenaline at maging maingat sa mga armas sa paligid. Idineklara ni Kishibe na bukas ay may live combat trial, hulihin ang babae ng Snake Devil at ang kata naman na pumatay kay Himeno. Binalaan niya na ito ang pagsusulit para sa bagong Division 4, kung mabibigo, bubuwagin sila at papatayin niya sila. Kinabukasan, habang nagaganap ang misyon, handa na ang kalaban. Nagtipon-tipon ang mga Yakuza sa ilalim ni Katanaman, kasama ang babae ng Snake Devil. Sabi nito na hindi sila mapapaligtas ng pagtakas mula kay Makima, pero may kalamangan sila sa kanilang teritoryo. Iniwan sa kanila ng matandang boss ng Yakuza ang isang sandata, isang hukbo ng mga zombie. Plano nila, pakawalan ng mga zombie para pigilan ang Division 4. Pagkatapos dakmain si Denji at agawin ang puso niyang chainsaw. Samantala, binisita ni Makima ang patriarka ng sindikato. Iginiit nito na hindi siya nagutos ng atake. Sa halip, si So Atari, ang babae ng Snake Devil, ang nagkaise sa Gun Devil. Ipinaliwanag nito na humihingi ng 20,000 yen kada kontrata ang Gun Devil, at binibigyan ng mga tagasunod ng mga baril at bala, isang kakaibang katangian ng mga Diablo. Hiniling ni Makima ang mga pangalan ng lahat ng kontratista, pumayag siya. Pero tumanggi magbigay ng pangalan mula sa mga kalabang pamilya, sinabing magdudulot ito ng digmaan na magpapahina sa bansa. Nang sindihan niya ang tabako at humitit, nilabas niya ang usok sa harap ni Makima, ipinagmamalaki na mahalaga ang mafia bilang kasamaan na nagpoprotekta sa Japan laban sa mga dayuhan, pero natawa siya nang ipakita ni Makima ang isang bag sa mesa. Inisip ng boss na suhol iyon, pero ipinakita ni Makima na nasa loob ng bag ang mga mata ng mga mahal sa buhay ng mga tauhan niya. Natigilan siya sa takot at inamin ang totoo. Sinabi ni Makima na kapag nakipagtulungan siya, babalik ang mga ito. Sa galit, may sumugod, pero biglang damyugo at bumagsak. Malamig na sinabi ni Makima na ito ang tunay na kinakailangang kasamaan at pinilit ang pagsunod ng boss. Samantala, nagtipon-tipon ang Division 4 sa harap ng target na gusali. Buo ang kumpiyansa ni Denji at Power mula sa training, habang nanginginig si Kobeni gaya ng dati. Tinanong ni Aki si Kishibe tungkol sa plano, sabi nito. Direktang lalaban sila. Pinangunahan ni Aki ang grupo papasok, kung saan naghihintay ang iba pang mga tauhan. Sa labas, nakipag-usap si Kishibe sa hepe ng pulis at isang leader ng ibang division. Sinabi niya na hawak ng Division 4 ang mga terorista sa loob, pero ang tunay na panganib ay ang mga di-taong miyembro nito kapag nawalan sila ng kontrol. Kabilang dito ang shark fin, na nakakalangoy sa mga pader at sahig, at napapalitan ang ulo ng isang mabangis na bibig, sa kanyang galit, minsang nanagit siya ng kaalyado. Pati ang violence fin, isang malakas at magalang na brutes na laging nilulutas ang problema gamit ang kamao. Sobrang lakas niya kaya suot niya ang maskara na naglalabas ng lasong gas kapag kinakailangan para mapigil siya. Nariyan din ang Spider Devil, madalas nagpapanggap bilang dalagang babae, na bihirang maging mabait sa tao pero hindi pa rin lubusang mapagkakatiwalaan. At ang Angel Devil, natatangi sa kawalan ng puot sa tao, pero kapag nahawakan, nawawala ang lifespan. Habang nakikipaglaban si Aki at ang iba laban sa mga zombie kasama ang mga di-tao. Lumapit ang Angel Devil at humingi ng panyo sa isang hunter. Kalma itong ibinigay ni Aki, hindi nag-aalala, alam niyang aktibo lang ang kakayahan kapag direktang nahawakan. May armadong lalaki na nagputok, pero nilabanan siya ng Angel Devil gamit ang mga pakpak, sinupil ang salarin, at iniutos na ilabas ito,
mas gusto niyang gumawa ng mababang trabaho kaysa makipaglaban. Sinabi ni Aki sa mga kasama na hayaan silang ang ibang humarap sa mga zombie habang sila ay susunod sa tunay na kalaban. Naghiwa-hiwalay sila, umakyat si Aki sa ika-4 na palapag, nakaiwas sa biglang putok, at binundok ang pumutok, pero dumami ang mga tulisan. Bago sila makaputok, bumagsak silang dumudugo, tinamaan ng malayong atake ni Makima. Habang umaakyat, nakatagpo ni Aki si Soatari, na iniutos ang Snake Devil na ilabas ang Ghost Devil na nilamon nito. Sa kontrol ni Soatari, inutusan nitong patayin si Aki. Pinagtanggol niya ang sarili gamit ang foresight ng Future Devil, nakikita ang ilang segundo sa hinaharap. Pero wala nang karagdagang kalamangan. Hinawakan ng Ghost Devil ang kanyang leeg at nilulunod ayon sa utos ni Soatari. Habang nilalapit ang kadiliman, naalala ni Aki si Hameno, kung paano siya inalok nito ng sigarilyo, pero kinuha pabalik ng malaman na menor de edad siya, at nangakong ibabalik ito kapag naging adik na siya. Biglang nakalaya siya. Inunat ng Ghost Devil ang nakasara nitong kamao, nasa loob nito ang sigarilyong iningatan ni Hameno. Nalungkot siya at binasa ang nakasulat dito. Easy revenge. Nagdulot ito ng kaliwanagan. Naalala ang aral ni Hameno, na bulag ang Ghost Devil at tanging takot lang ang nakikita niya. Tumayo si Aki, walang takot na naglakad. Umakyat siya sa katawan ng Ghost Devil at pinutol ito sa isang suntok. Nagulat si Soatari at sumugod para gumanti, ngunit natigilan nang biglang lumitaw si Kobeni sa likod niya, may hawak na talam na nakalapat sa kanyang lalamunan. Nang maunawaan ang pagkatalo, bumagsak si Soatari at tinihil ang paglaban. Samantala, nasa elevator si Denji at umatras ng kinakain ni Power ang braso ng isang zombie. Iginiit ni Power na laman ay laman, kaya nag-argumento sila. Nang bumukas ang pinto, naghihintay ang isang grupo ng mga zombie. Iminungkahi ni Denji na palagpasin na lang sila, pero malakas na inihayag ni Power ang sarili at sumugod. Tinawag ang mga sandatang gawa sa dugo, kumbinsidong hinahangaan siya ni Denji, bagamat nasa itaas na si Denji sa elevator. Sa susunod na hintuan, hinarap ni Denji si Katanaman at dalawang armadong lalaki. Habang hawak ni Denji ang cord, napahinto siya ng igiit ni Katanaman na siya ang mauunang magsalita. Sinubukan siyang manipulahin ni Katanaman, na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang lolo at nagsasabing mga dating tao lang ang mga zombie kaya hindi karapat-dapat patayin. Sabi niya, kahit siya ay nagigising sa gabi dahil sa pagpatay sa kanila, dahil ang puso niya ay sa Katana Devil, at hinimok si Denji na gumawa ng isang makataong gawa sa pagsuko ng buhay. Sagot ni Denji, hindi. Hindi na ginamit ang panghihikayat, hinubad ni Katanaman ang mga espada habang hinihila ni Denji ang cord. Nagbanggaan sila at tumalon palabas ng gusali. Pinipilit ni Katanaman na itulak si Denji sa ibang gusali, patuloy ang pag-atake. Nagpuprotekta si Denji ngunit palaging napipilitan, hanggang sa napunta siya sa gilid ng bubong bago natapakan palabas. Bumagsak siya sa isang mabilis na tumatakbong tren, kasunod si Katanaman. Tinanong ni Katanaman kung ano ang ipinaglalaban ni Denji. Sagot nito, para protektahan ang buhay at makuha ang papuri ni Makima. Nagbanggaan uli sila, ngunit unti-unting napapabagsak si Denji. Nawalan siya ng tingin sa kalaban at tinamaan mula sa taas, nagwasak ang banggaan sa bubong ng tren habang sumisigaw ang mga pasahero. Nagkaroon ng kaguluhan habang tumatakbo ang mga pasahero at tumigil ang tren, nasira ang ritmo ng laban. Natamba si Denji, pansamantalang na-distract sa isang babae malapit sa kanya. Sinamantala ni Katanaman ang pagkakataon at pinutol ang isang braso ni Denji. Tumakas ang babae. Mabilis na umatake muli si Katanaman at pinutol ang kabilang braso ni Denji. Inihayag niyang tapos na ang laban at iniutos kay Denji na humingi ng tawad sa kanyang lolo, nangakong mas mabilis ang kamatayan niya. Tumindig si Denji at sagot na may chainsaw pa siya sa ulo. Sumugod siya, pero winasak ni Katanaman ito ng isang tama, kumbinsidong panalo na, hanggang tuksuhin siya ni Denji bilang hanggal. Tinanong ni Denji kung hindi ba tinuruan ng lolo ni Katanaman na hindi dapat magtiwala ang hayop sa salita ng hunter. Habang tina-target ng kalaban ang ulo niya, ipinakita ni Denji ang tunay niyang sandata, chainsaw na lumitaw mula sa kanyang binti, na pinutol si Katanaman sa dalawa. Bagamat muling nabuo, nakadina si Katanaman sa mabibigat na tanikala, galit na nagsasabing papatayin siya.
Hindi pinansin ni Denji ang mga banta, sinabing kahit anong hiyaw ng talunan, wala silang epekto sa kanya. Tinukso niya ang kawalang katarungan na ang pumatay kay Himeno ay nakapiit habang siya ay buhay pa rin, kaya nagdesisyon siyang parusahan ito. Dumating si Aki sa eksena, at sinabi ni Denji na tamang-tama ang oras niya, maglalaro na sila ng isang laro. Matapos i-report ang kanilang lokasyon sa pulis, tinanong ni Aki ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Denji, dahil pinutukan siya ni Kitano naman, magpapalit-palit silang sipa sa kanyang ari, at ang makapagpapasigaw sa kanya ng pinakamalakas bago dumating ang pulis ang mananalo. Tinawag siyang baliw ng lalaki, at kahit si Aki ay nadismaya. Pinapaalala niya na hindi paghihiganti ang tungkulin nila. Pero nang mapansin niya ang easy revenge na sigarilyo, nagpasya siyang sumali sa laro. Walang tigil nilang sinipa ng dalawang lalaki ang ari ng Sword Devil ng buong lakas, ginagawa ang sarili nilang pag-alay para kay Himeno hanggang dumating ang pulis. Hindi naglaon, iniulat ni Makima ang insidente sa kanyang mga nakatataas. Lumabas na si Soatari ang utak sa likod ng lahat, pero bago masimulan ang interogasyon, pinasiyahan niyang wakasan ang buhay sa pamamagitan ng pag-utos sa Snake Devil na lumunin siya. Pinaghihinalaan ni Makima na may kaugnayan ito sa kontrata niya sa Gun Devil. Gayunpaman, nakuha ng mga awtoridad halos 1.5 kilo ng laman ng Gun Devil mula sa mga terorista, at nang pagsamahin sa inventaryo ng Bureau, ang dami ay nagsisimulang tumugma mismo sa Gun Devil. Samantala, bumalik sina Denji, Aki, at Power sa kanilang araw-araw na gawain, naging mas malapit sa isa't isa, hindi batid na nagsimula na ang ikot ng kapalaran, at papalapit na ang kanilang hindi may iwasang labanan laban sa Gun Devil.